Noong unang panahon, mayroong isang lugar na malayo sa kabihasnan ng mundo. Mayroong dalawang tribong nakatira na nagngangalang Nara at Yamanaka. Sila ay mortal na magkaaway at magkahati sa lahat ng mga bagay. Isang araw, sa isang hindi inaasahang pagtatagpo ng dalawang magkalabang angkan. Ura, matali kong kaibigan, handa ka na bang mamatay? Kaya ko itong gawin din. Ngunit hindi maaari na pabayaan ko lang ang ginagawa mo sa akin. Sa isang malawak na palayan, habang nag-iinsayo si Ura, ay nakita naman ito ni Zen. Alam bang nandiyan ka? Ipakita mo ang sarili mo. Mali ang iyong paghawak ng iyong espada. Subukan mong hawakan ng ganito. Lalong lalakas ang iyong persa. Nagsimula ang lahat sa dalawang batang sina Zen at Ora. Ano nga pala ang iyong pangalan? Yun nga palang itawag mo sa akin. Maaari ba kitang kanyayahin sa aking pag-insayo? Iginagagalak ko ang makasama ka. Simula noon ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Tinuruan ni Zen si Ura sa iba't ibang taktika ng pakikipaglaban at paghawak ng sandata. Sila ay nag-ensayo, simula bukang liwayway hanggang sa pagtakip silim. Kaibigan, pahinga muna tayo. Habang sila ay nag-iensayo, hindi lingid sa kanilang kaalaman na mayroong nagsusubaybay sa bawat kilos na kanilang ginagawa, na maging mitsa ng pagkasira ng kanilang pagkakaibigan. Kaibigan, ba't parang anong ko? Itigil na natin ang pag-insayo. Magkalimutan na lang tayo. Ano? Hindi ako papayag ng ganyan. Para ito sa kapakanan nating dalawa. Anong ginagawa mo dito? Yan dapat ang tatanong ko sa iyo. Ura, halika dito. Ama, ano ang ginagawa mo dito? Zen, halika dito. Anak, sino mas malakas sa inyo ng nilalang na yan? Mas malakas siya, aking ama. Maring hindi natin sila kakayanin. Isanin na natin ang lugar na ito. Tara na mga anak. Hindi ba natin sila susundan? Hayaan muna natin sila anak. Tara, umuwi na tayo. Galit na pinagsabihan si Ura ng kanyang ama sa pakikipagkaibigan nito sa kanilang mortal na kaaway sa kampo ng Nara. Sa isang gabing puno ng lungkot at kapighatian na nadarama ni Ura, mayroong isang babae ang lumapit sa kanya. Siya si Heme, ang dalagang marikit na kanyang iniibig at sinisinta simula noong bata pa lamang sila. Sa kabilang dako, galit na pinagsabihan si Zen ng kanyang Alam mo ama. naman nakalaban natin ang kanila. Hanggat maaari ay sana pasangin mo yon sa inyong muling pagkikita. Si Ura ay matalik kong kaibigan. Hindi ko kayang gawin yon. Kung di mo kaya, uutusan ko na ang kapatid mo upang paslangin ang taong yon. Hindi maaari to. Ako na lang ang papaslang sa kanya kung yan ang kagustuhan nyo. Mabigat ang kalooban ni Zen nang nilisan niya ang kanyang ama at tumungo sa isang lugar na payapa. Sa kanyang pagmumuni-muni, mayroong isang magandang dalaga ang dumungaw at lumapit sa kanya. Tila yata malalim ang hangos mo, San. Meron bang bumabalakid sa iyong isipan? Mayroon lamang na kunting problema na kailangan ng agarang solusyon. Ganun ba? Kung maaari, huwag kang matakot sabihin sa akin. Salamat talaga, Matsu. Tunay ka talagang kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, mabilis na pinagkaisang dibdib ang dalawa.
Nagdiwang at nagkasiyahan ang dalawang kampo sa pangyayaring ito. Isang makasaysayang pagdiriwang ang naganap sa magkabilang angkan. Isang mahabang pagdiriwang ang naganap na tumagal ng 1.5 araw. Dahilan para magkaroon ng oras ng pagsasama ang dalawang pamilya sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Mayroong nagtatampisaw sa dalampasigan at mayroon namang nag-iinsayo kasama ang kanilang mga magulang. Isang memorableng araw ang nagwakas. Ang lahat ay masaya at ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon makasama ang kanilang pamilya. Isang araw, sa isang mapayapang agos ng tubig sa dalampasigan, masiyang namamangkaw ng isda si Uro, kapatid ni Ura. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyayari ang maging mitsa ng isang malawakang digmaan. Doon ay may naghihintay ng pagkakataon na siya ay mapaslang. Nagpupumiglas, nagmamakaawa at humihingi ng tulong ang walang kamuwang-muwang na si Uro. Siya ay pinahirapan ng sobra hanggang sa malagutan siya ng hininga. Nilisan ng mga kalaban ang lumulutang na bangkay ni Uro. Nakita ng pamilya ang bangkay na nakalutang ni Uro. Mangiyak-ngiyak at galit na nagdadalamhati ang pamilya ni Ura sa nangyari. Sa kabilang dako, habang naghihintay si Hana sa kagubatan, tiempo namang namataan ito ni Sai. Nasariwa pa ang sakit na nangyari sa kanyang kapatid at dito ay mangyayari ang nakakagimbal na pangyayari. Nakita ni Zen ang kanyang asawang naliligo sa kanyang sariling dugo. Siya ay parang tinaklupan ng langit ang nadarama. Magbabayad kayo lahat! Ang mga pangyayaring ito ay mga dahilan ng pagkakaroon ng isang madugong sakupaan sa dalawang magkaibang angkan. Buong tapang na hinarap ng dalawa, mahabang panahon na ito'y kanilang pinaghandaan upang mas maging malakas at buong tapang na matalo nila ang kanilang kalaban. Sa araw ng labanan, masisilayan ang matutulis na kanilang mga sandatang dala-dala at ganoon din naman sa mga Yamanaka. Buhay ka ba pala? Isa lang ba wala? Tosin, hindi ka na napunto. Ipag-iiganti mo aking nasa pagpaslang mo sa kanya. Susunod ka! Ipag-iiganti mo lang aking nasa pagpaslang mo sa kanya.
Okay, bye.